Dear God our Father in heaven, we thank you for an opportunity that was given unto us this morning. And once again, we will ponder upon your word. We are asking the Holy Spirit to be the one to help us, to teach us, and empower us to understand things that we need to understand, and enable us at the same time to apply them personally into our life as your people, as your body, and may we glorify and honor you. Thank you, Lord. Now you be gracious to each and every one of us, and may you forgive us from all our sins. This we commit and we ask in the mighty name of the Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. If you have your Bibles with you, please open that in the book of 1 Timothy chapter 3, verses 1 to 7. This is actually the list of the criteria kung paano tayo hahanap ng isang pastor o isang leader sa iglesia. I'm reading from the English Standard Version. Ito yung sinabi ng may request of Brenda not to give this right. Ako na lang magbabasa para hindi maguluhan. 1 to 7 of chapter 3, sabi niya, the saying is trustworthy if anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. Therefore, an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not a drunkard, not violent, but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? He must not be a recent convert, or he may become puffed up with conceit and fall into the condemnation of the devil. Moreover, he must be well thought of by outsiders so that he may not fall into disgrace, into the snare of the devil. This is the word of the Lord. May the Lord bless you with His word. You have your seats, please. Bakit ko binasa ang qualification ng isang worker, ng isang pastor? Kasi kung titingnan natin, maraming nag-a-assume sa atin na kapag pastor ka, okay ka lang. Kasi nga, kinoconsider ka na spiritual na tao, alam mo yung ginagawa mo. When I was even got married, isang bagay ang hindi ginawa ng aming officiating minister dahil ako isang pastor. Sabi niya, alam mo na ang ginagawa mo. Di ba? Ganun ang assumption. Kapag pastor, ang daming alam na nila yung ginagawa nila. Well, reality check. Sasabihin ko sa inyo, hindi nila alam ang ginagawa nila. Maraming mga pastor ang hindi nila actually alam ang ginagawa nila. So dahil hindi nila alam ang ginagawa nila, hindi nangangahulugan na wala silang alam. Ang sinasabi ko lang is, kapareho ninyo na ang mga pastor o ang mga leader ng simbahan ay tao rin po. Hindi po sila perfect. Marami silang mga pagkukulang, marami silang pangangailangan. That's why, kung titingnan natin, before sa chapter 3, meron ditong sinabi si Apostle Paul, verses 1 to 3, 1 Timothy, sabi niya, I urge then first of all that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. So lahat ng tao, ibig sabihin, hindi lang tayo. Sinabi niya, all people kasi. And this is actually, the book of Timothy is called a pastoral epistle. Pag sinabing pastoral epistle, ito ay sinulat sa isang pastor o ang principle na kanyang sinulat is kung paano ang pamamaraan at pamumuhay dapat ng isang pastor. At in-encourage niya si Timothy bilang kanyang apprentice, bilang kanyang disciple, bilang kanyang susunod sa kanyang mga yapak, ang mga bagay na dapat niyang tandaan sa ministry. Kapag ikaw ay naglilingkod, ito ang mga bagay na dapat mong tandaan. And sa chapter 2, isa sa mga importanteng pinahalagahan ni Apostle Paul na bigyang pansin ni Timothy is ang manalangin. Ang manalangin, sabi niya, I urge then first of all that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving, lahat ng klaseng panalangin. Hindi lang yung paghingi, kundi ikaw ay tatayo, you will intercede for people. So lahat ng klaseng panalangin, pasasalamat sa Panginoon. Sabi niya, gawin mo sa lahat ng tao. Wala kang pipiliin. So meaning, kahit hindi mo kilala, kung nakikita mo meron siyang pangangailangan, dapat mo siyang ipanalangin. So, we should pray for people in general, for all people in general. Hindi lang yung church, hindi lang yung kapatid natin sa Panginoon, kundi for all people. And then, look at the next phrase, sa verse 2, sabi niya, and also for kings and all those in authority. So, hindi lang ang mga
ang lahat ng tao ang ating ipanalangin, kundi kahit ang ating mga leader. So, all people in general and leaders or people in authority in particular. So kung general na, let's say, kaligtasan ng mga hindi pa nakakatanggap sa Panginoon ang inyong ipanalangin, you really have to pray for your unbelieving friends, loved ones. Yun yung importante doon eh. Kapag magtatanong, ano bang dapat ito ipanalangin sa lahat ng tao? Salvation of these people. Yun yung basic nun. Kapag meron kayong kinainisan na tao, instead na kainisan mo siya, panalangin mo na maligtas siya. Kasi ang tunay na pagbabago darating sa kanyang buhay kung ang Panginoong Hesukristo ay kanyang tatanggapin bilang kanyang personal na tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. So, kahit tayo, nagbago naman tayo, hindi dahil binago natin yung sarili natin. Nagbago tayo dahil nakilala natin si Jesus Christ sa personal na pamamaraan. So, that's very, very important in general prayer for all the people, especially yung walang relationship sa Panginoon. And then, pagdating sa mga leaders, sabi niya, in particular, panalangin natin sila upang tayo ay mamuhay na mapayapa. Kita nyo? Kaya magulo yung buhay pala natin kuminsan kasi hindi tayo nananalangin sa ating mga leaders. So, in particular, pray for our government. Magulo ang Pilipinas ngayon. Ha? Talagang magulo. Lalo na kapag sympathizer kayo ni VP Sara, talagang naiinis kayo. Ako hindi na ako naiinis, pinatay ko na yung galit ko. Hindi. Ang ibig ko sabihin is, I am beyond politics. Hindi ko na pinapansin kung ano kasi basta politika, ma-affected ka talaga kung talagang pag-iisipan mo. But anyway, just pray for our government. Pray for our president, pray for what is happening in the government. Pray for all those congressmen. O kahit hate natin sila, dapat magligtas yung mga yan. Mga senator, lahat-lahat ng mga alam nating leader na dapat ipanalangin. And then specifically sa church. We have leaders in the church. Now, in one way or another, I have heard na binigyan kayo ng mga particular assignments. That's why after itong preaching ko is, i-install kayo as officers of the church. O, leader din kayo ng simbahan. So, hindi lang si Ate Lorna yung leader dito, kundi in a particular way, nagiging leader na kayo. Now, dapat maunawaan natin, ano bang isang leader? Ang isang leader is someone who has an influence on another. Whether we like it or not, may position man tayo wala, in one way or another, we influence each other. Alam niyo ba yon? Paano niyo nalaman na naka-influence tayo? Kasi nagre-react sila sa'yo. Okay, kapag ang tao hindi nag-react sa'yo, meaning hindi siya affected. Pero kapag ang tao, dumating ka, nag-react siya, meaning may influence ka in that particular person. That means you have that potential leadership in you kasi you affect someone's life. Ganun yung tinatawag ng leader. So kung isang tao, walang epekto yung buhay niya sa iba, hindi mo siya makakabig na leader. Now, hindi ko pwedeng hindi kayo masabihin na hindi kayo mag-leader. Lalong-lalo na kung isa kayong ina. A mother is a leader in a way that you influence your children. Di ba? Noon hindi kayo marunong paano maging, wala namang nagturo sa inyo kung paano bang magiging ina. May nagturo ba? Meron bang course 101 kung paano maging nanay? Walang ganon, di ba? Motherhood 101. Pero kapag meron ng anak, you are forced, parang kung sa ano pa, talagang instinct na ng tao yon, automatic na yon, na okay, aalagaan itong batang ito, papalaking kong bata to. Kahit hindi itinuran, you learn through the experience. So, you apply your leadership skills as a person. Kasi nga, ang tao, kinreate ng Diyos as leaders. Ano sabi niya kay Adam? Nung kinreate niya si Adam, you will have dominion. Diba? Rule over every creation. So, kinreate ng Diyos ang tao as leader. Together with Adam is Eve. So, hindi lang ang lalaki leader doon, kundi kahit ang babae. They have different roles, but they were created to lead the whole creation. Hindi pwedeng si Adam lang ang mag-lead. Dapat kasama niya ang kanyang asawa. Ngayon, sabi ni Apostle Paul, pray for those who are in authority, for those leaders, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good, and pleases God our Savior. Natutuwa ang Panginoon kung tayo pala ay nananalangin sa ating mga leader. Hindi lang sa government, kundi sa church in particular. Now, in that context, sinabi ni Apostle Paul sa chapter 3, yung binasa natin,
yung mga qualification na sinasabi natin. Now, binabasa ko ito, isa akong pastor. You understand that? And basically, ang 1 Timothy 3 is the qualification na sinabi ni Apostle Paul na kapag merong isang tao na ang desire niya is maging pastor, ito yung hahanapin mo sa kanya. At habang binabasa ko ito, nangingilabot ako. Bakit? Tingnan niyo yung mga verse. Now, the overseer is to be above reproach. Yun palang nakakatakot na. Ang hirap mamuhay ng isang leader ng simbahan. Pag sinabi ko leader, I am referring to a pastor or someone na talagang appointed as leader niyo, like Ate Lorna in this particular church. An overseer is to be above reproach. Now, ang tanong ko, madali bang gawin yan? Oh. Sa Tagalog, dapat ang isang leader ay walang kasawayan. Meron bang buhay na wala kang isasaway? Walang perpektong tao at walang perpektong buhay. Pero sinabi ni Apostle Paul na kapag kayo ay nag-desire na maging leader, dapat ang unang yung titingnan, yung taong yon walang kasawayan. Now, hindi ko ito sinasabi upang ating i-identify ay pasaway ka. O itong mga bagay na failure ka. Hindi. Sinasabi ko ito dahil sa laki at bigat ng responsibilidad ng isang leader, dapat natin siyang ipanalangin. That's why the first point there is pray for protection. Bakit protection? Kasi ang nakasalalay dito is ang kanyang testimony. Ang kanyang buhay. As we pray for each other, for God's protection, much more for our leaders because the demand of leadership is so high na hindi mo pwedeng i-take for granted yung demand na yon. At hindi mo yun magagawa kung walang ibang taong tutulong sa'yo, particularly, ipapanalangin ka na patuloy kang ipipreserve ng Panginoon at maging blameless ka all throughout. Alam niyo sa pag-aaral, sa every 10 graduates sa Bible school, only 3 will finish well. Let's say merong 100 na nag-graduate na pastor this year. Ang makakatapos lang sa kanila na talagang makakatapos na maging pastor, 30 lang. 70 will be casualties. Ayon yan sa pag-aaral talaga. Hindi ito guesswork lang, kundi according sa pinag-aralan sa buong mundo na ang mga pastor sa dami ng gumagraduate, only 3 out of 10 lang ang nakakatapos na maganda ang pagtatapos ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. And we heard a lot of that in America. Hindi lang sa Amerika, all over the world. Kasi maraming hindi nakaka-realize sa atin kung ano kahirap ang maging worker ng simbahan. Maraming struggle ang worker ng simbahan. You have your own personal struggle. Me as a pastor have a personal struggle. At minsan, may mga bagay na hindi ko sinasabi sa aking asawa. Tapos nagtatanong siya sa akin, ba't hindi mo sinasabi sa akin? Hindi ko sinasabi yung mga bagay na yun kasi I want to preserve her from the agony of the struggle. Lalong-lalo na kapag ang mga struggle is the struggle of our members, na hindi ko naman problema yun. Diba? Pero dahil ako isang pastor, ako isang leader, nagiging problema ko na yun. O, ilang kayo rito, let's say 20, 30 kayo, problema kayong 30 at lahat ni Ate Lorna. O, kayo, ng problema kayo. Kayo lang, sarili niyo yung problema niyo. Tapos sinasabi niya sa sarili niya, bahala kayo sa buhay niyo, basta may problema ako rito. Akin na lang to. Ganun eh. Pero sa pastor, hindi pwede yon. Hindi pwede. Kaya nga nang lumipat ako ng simbahan doon sa bagong simbahan, to think na ganun karami members, sabi ko, ang dami ko palang problema. Imagine that. Diba? Ang dami kong problema. Though I'm not looking at the problem itself, pero kapag na problema lahat yun, talagang laking problema. And that is quite a burden for me. Kaya nga, sinasabi na mental health is real later on sa point number 3 ko, i-emphasize yan. Kasi kapag hindi ka marunong mag-manage din sa sarili mo pa nga lang, nai-stress ka na eh. Sa family mo, sa mga concern mo, sa personal mong buhay. How much more kapag nag-isip ka na sa problema ng mga ibang tao na hindi mo naman dapat problemahin. Diba? Kung minsan nakapagtataka yun eh. Ba't ko pinoproblema ito mga ito? Kahapon, namasyal kami dyan, and I'm sharing to him ang struggle ng pastor. Sabi niya talagang kapag relational, mahirap. Sabi niya, mas pipiliin ko pang humarap sa machine. Kaysa sa tao. Tama, di ba?
Mas pipiliin yung humarap sa washing machine nyo kaysa sa amo nyo. At least sa washing machine, kapag nag-alburuto, pwede nyo lang pindutin at saka bunutin. Tapos ang problema mo. Kaya mo sa amo mo, unplug muna. Gaganunin mo yung amo. Walang ganun. Walang ganung amo. Hindi mo ma-unplug yung amo mo. So, it's really difficult to deal with relationship. And the first thing that we should really pray for is our leaders na maging blameless sila. Kasi tingnan niyo yung susunod, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable. Imagine that, respectable na, hospitable pa. Able to teach, not given to drunkenness. Imagine that, ibig sabihin, may mga pastor nung unang panahon na umiinom. Hindi lang talagang moderate drinking, talagang nalalasing drunkenness eh. Lasinggero, not violent. May mga pastor ding mga hindi marunong mag-control ng kanilang temper. Marami akong kilala niyan. Not violent but gentle. Not quarrelsome. May mga pastor na sa basketball pala makikita mo na kung ano ka karumi. Doon mo malalaman ng klaseng pastor yan. Okay. I don't have to elaborate. Okay? Not a lover of money. Dito nahuhulog. Maraming worker. Diyan. Dito at saka dito. Lover of money. Now, to see the principle of praying for our workers, number one, what we want to pray for ministry integrity. Ma-maintain ang integrity ng paglilingkod niya sa Panginoon. Talagin yung ipanalangin yan sa ating mga leader. Now, you will be installed later on. You are part of that ministry integrity. Kapag nag-crumble yung leadership nyo, hindi lang naman kayo ang affected, buong simbahan. Remember, may mga ka-fellowship tayo mga simbahan dito sa Hong Kong. At alam natin ang nangyayari sa kanila. Like, nahihirapan din sila na magkaroon ng pastor. Si Pastor Albert sa Crystal, wala na niya sa New Zealand. New Zealand, tama ba? Tapos, ang sa kila first ba, Pastor Aaron? Hirap na hirap din silang from time to time dapat pumunta si Pastor Aaron. Right? And ang isa pa, Filipino Baptist Church ba? Yung pa ka-fellowship nyo, ilan ba kayo? 4 lahat? 3. 4. Yung pinupunta ni Pastor Jupiter Vidal, iba pa rin yun, di ba? Na nag-attend sa atin, yung tinuturoan niya rin ng music. Ilan lang yun sila? Naka-attend yun sa atin last time, sa anniversary. What I mean is, naging magkakakilala tayo at alam natin ang nangyayari sa ministry kapag nandito tayo. And if we will not pray for one another, the integrity of that ministry will be compromised. The same way that we should pray for ministry effectivity. Ano ba ka-effective ang ministry? Baka hindi tayo nananalangin. Bakit hindi na effective ang leadership? Baka hindi tayo nananalangin sa effectivity ng leadership na yun. Kasi nagkakanya-kanya na tayo. So, kailangan panalangin natin ang integrity at effectivity nun. Kasi, dapat ang leadership, obvious ang ability. Tingnan nyo ha, sa lahat ng qualification ng pastor na nagsasabi, isa lang ang ability. Lahat karakter. Like, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable. Pagdating dito, tingnan nyo. Able to teach. See? Able to teach. Dapat ang leader marunong magturo ng tama. Hindi lang able to teach. Hindi lang marunong magturo. Kundi marunong siyang magturo ng tama. Not given to drunkenness, not violent, but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. So makikita ninyo nga, dapat ang kanyang teaching ministry ay effective din. So pray for your leader to be a good teacher. Kapag hindi siya good teacher, then you will not be a good student and later on be a good teacher. Kasi magiging good teacher lang kayo kung influence ng inyong teacher is good also. Alam ba ninyo na ang mga teacher na natatandaan ko, yung mga teacher na pumalo sa puwit ko? Yung mga mababait, halos na hindi ko maalala, except na talagang sobrang bait siya sa akin at may ginawa siya sa akin. Pero yung mga naalala ko talaga mga teacher na tumino ako, nag-aral, gumawa ng assignment, tinapalo kasi walang assignment. Talagang pinapadapasa lang mesa eh. Ma'am Jimenez, no? Hindi ko makalimutan. Oo. Talagang namamalo. Kasakit ng puwit ko noon. Yung elementary. Pero nung ginawa na ko ni Ate Away ng embroidery, talagang tuwan-tuwa eh. Oo, talaga. Magaling si Ate Manahin. Tapos ng high school, si Ma'am De Leon naman, second year, hindi ko makalimutan. Science. No, science, earth science, talagang Leon na Leon yun.
Talagang bagay sa kanya yung apelid niya, Ma'am de Leon. Mukhang Leon talaga yun. Nakakatakot. Pero dahil paborito ko earth science, hindi ako natatakot. The more ako na-motivate. Kasi kapag hindi ka nakasagot, papatayuin ka. Oh. Tapos lahat yan, hindi yan uupo hanggat hindi makuha yung right answer. Oh, usually nasa likod kasi ako, kaya inihintay ko lang eh. Ayoko sumagot agad eh. Gusto ko tayuan muna. Tapos pag sila, very good. Tapos lahat na nakatayo na mata, ay salamat. Kasi pagod na eh. Minsan meron akong classmate na ano na hindi masyadong marunong. Hindi mo naman sasabihin bobo, pangit naman tingnan. Hindi marunong babae. Tapos talagang kinakabahan siya. Siya na yung susunod na na ituturo ni ma'am. Sabi niya, ikaw. Sinabi yung pangalan. Anong sagot? Tumayo. Sabi niya, ma'am, I don't know the answer. Sabi ni ma'am, very good. You have answered the right answer correctly. Okay, you have 90. Sabi, naging honest lang siya na hindi niya alam talagang answer. Sabi niya kasi sa mga classmates, mga ipokrito kayo. Tinatry niyo mag-answer, hindi naman kayo marunong. Kaya nung sumagot yung classmate ko na hindi talaga matalino, sabi niya, ma'am, I don't know the answer. Very good, I'll give you 90 because you're honest. Ito mga classmate mo, mga ipokrito eh. Sasagot-sagot, hindi naman marunong sumagot. Sabi niya, okay, ikaw lang may 90 na gano'n. Wala susunod, sabi, hindi alam ang answer, ha? Oh. So those kind of teacher, tatandaan mo kasi they make you learn. So pray for your leaders. Pray for your workers na maging matino na teacher. Oh. Meron kayong mga discipleship class, di ba? Meron kayong mga leader doon. Pag-pray nyo na maging maganda siyang magturo the next time. Hindi naman marunong yan. Bata ko na lang tuturo. Oh, mga ganun kung minsan yung ugali natin eh, di ba? Meron lang nagpipreach yan. Sabi mo, magaling pa ako mag-preach dyan eh. May mga klase ng pastor. Oo, masasama ang ugali. Akala mo talaga magagaling mag-preach. Ewan. Kung magaling kayo mag-preach, bakit hindi ikaw nandun sa harapan? Diba? Ba't nandiyan ka nakikinig? Oh. So, we have our own way of doing things. But the thing that we really should pray for our leaders is they would be able to teach us effectively. So, pray for integrity, effectivity, and ability. Yun yung mga specifics na dapat. Pangalawa, pray for the people in his life. Tingnan nyo immediate na family ang first affected if the pastor or the leader of the church fails. Alam niyo, may senior na pastor ako, patay na siya. Pwede siyang kabigi na failure sa ministry dahil meron siyang ginawa. Pero magtataka ka sa ginawa niya, yung family niya impact. At ang respeto ay hindi nawala. Gulat na gulat ako. Kung iba lang na family, sasabihin, ayaw na namin sa'yo, iwanan ka rin namin dahil sa failure mo sa ministry. Hindi. Hanggat sa huli, hanggat sa kanyang kamatayan, tumayo ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak. Sa paningin ko, masasabi yung failure to sa ministry. Pero sabi nga, ang failure para sa ministry, hindi kung ano kagaling ang ginawa mo sa ministry, kundi kung ano ang paningin ng pamilya mo sa iyo habang ikaw ay naglilingkod. And I was so amazed to see the family in all the standards of failure na nangyari sa kanyang asawa. They did not waver supporting that particular pastor. Sabi ko, ito yung totoong success in the ministry. Kasi hanggat sa uli hindi iniwanan ng kanyang family. Meron akong mga kilalang grabe, known in our associations, na ang gagaling. Pero pag tumingin ka sa family, may anak na adik, may anak na hindi mo alam anong klaseng buhay meron siya, iwalay sa asawa. Merong palainom. Hindi mo alam kung mga Christian. At hindi lang siya isa, marami sila mga sikat na pastor noon na tinitingala namin. But if you look at the family, failure. Question. Pagdating sa heaven, ano kaya itatanong ng Panginoon? Have you been successful in your ministry or your family? Kasi tingnan nyo ang qualification. He must manage his own family well and see that his children obey him. See that? And he must do so in a manner worthy of full respect. Look, if anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church?
And this is, I believe, failure of many pastors. Na grabe ang focus sa ministry to the neglect of the family. That's why tayong mga member, tandaan po natin ito, if there is someone who needs our prayer, na maging okay ang family, hindi lang ang family natin pag-pray natin, ang family ng mga pastor ninyo, ang family ng mga leader ninyo. Kasi once they fail in that family, saan sila pupunta? Saan sila tatakbo? So the gates of true success in the ministry is not kung ano kalaki yung simbahan mo. Failure naman ang family. Ang ganda na kapag namatay ka, you will end up saying na ang family ko tuwang-tuwa. Dahil kahit anak ko gusto maging pastor o gusto maglingkod sa Panginoon. Once ang family will say, ayaw namin maglingkod, bakit bitter sila? Kasi nakita nila sa kanilang father pastor na pinabayaan sila. Ganun ba ang tunay na ministry? Ang pabayaan ka? Ang galing-galing mo sa simbahan, pero ang family mo, you neglected every need that they need, na dapat i-meet. So you see, tinanong ko one time yung teacher ko, Sir, ano ang una? Ministry of family. Sabi niya, ministry. But the first person or people that should minister to is your family. Diba? Sabi niya, unang ministry, tinawagan ng Panginoon. Pero ang unang paglilingkuran mo sa ministry, ang iyong pamilya. I think hindi lang sa mga pastor yun applicable. Applicable sa atin lahat yun. How can I say that you have been successful in the career na pinili mo? Kahit anong yaman mo pa, kung ang family mo, wala ka namang magandang reputasyon na ipapakita sa kanya. Kasi sabi niya, worthy of full respect. So anong galing principle natin dyan? Pray for the people in his life that he must know how to manage his family well. Good family management. Mahirap pag-manage ng family. Ang anak ko, close kami nung elementary siya. Nung nag-high school, biglang naging strange ako sa kanya. Oo. Kapag may one time, talagang ako yung hatid sundo sa kanya, one time, nagsishare sila ng secret ng nanay, ni mami niya. Tapos lumapit ako. Nung lumapit, tumahimik. Sabi ko, mukhang hindi na ako kasama sa pamilyang to. At bigla ay tumatahimik pag lumalapit ako. Tapos kapag nagtatanong na ako, hindi sumasagot. Ayaw na. Tumatakbo na siya. Tinanong ko yung nanay, si Jeannie, sabi ko, ba't ganun? Tinutugso mo kasi. Oo. Ganun yung mga tatay, di ba? So, nung elementary, okay lang yun kasi hindi pa naman ganun ka-mature yung emotion nila. Tuwan-tuwa pa sila, hindi nila alam na hindi na pala maganda yung ginagawa mo. Okay pa yun sa mga elementary. Nung nag-high school, na-conscious. So, sabi ko, paano ko magiging close uli yung anak ko? Kinaibigan ko uli. Hindi ako nanunukso pag sinusundo ko siya. Hindi ako nagtatanong about kung sinong crush mo o sinong lumapit siya. Walang ganun. Kasi ang labas ko lang parang security guard. Parang binabantayan na lang kung sinong may crush. Saka ibubuli. Ba't crush mo yung anak ko? Huwag kang lalapit. Siyempre kinakabahan ka, ikaw ang tatay. So ginawa ko, kumusta ka na? I started to befriend my daughter when she was in high school. Anong feeling mo ngayon nung nag-aaral ka? Is there a time na nalungkot ka sa school? Is there a time na tuwan-tuwa ka? I never asked about crushes and everything or any secret. Pinag-aralan ko talaga siya maging kaibigan uli. Ang hirap maging kaibigan ng anak mo, di ba? Pinag-aralan ko, after several weeks, kahit hindi ko na siya tanungin, siya na nagsishare, until now. Nakalis na siya. Hindi ko pa yan tinatanong, God, alam mo, nangyari ganyan, ganyan. Lahat-lahat. Hanggang sa mga may crush sa kanya, hanggang yung crush niya, sinasabi niya sa akin, at hindi ko siya tinutukso. I learned the art of befriending my daughter again. So until now, kapag may mga events sa kanya, like kagabi, nag-video call ako, yung mga secrets na hindi niya sinishare sa akin nung una, alam ko na kahit na hindi ko tanungin. At hindi ako nagagalit. Nakita niya nagiging ama talaga ako sa kanya. Ang hirap kaya mag-manage ng relationship, lalo-lalo na kung family mo.
Di ba? Kung minsan kasi ang bait-bait natin sa iba, pero sa family, sila yung sumasalo ng galit natin. Di ba? Ay, pastor! Dad. Dad. Ha? Ganun agad. Ha? Galit agad tayo pag family natin. Pero sa iba, ang bait-bait natin. So, we should pray for our leaders to really have the wisdom on how to manage the man. Good family man, worthy of respect. Hindi lang management sa family, kahit siya, marunong siyang mag-manage sa kanyang sarili. Kasi may mga worker na hindi marunong mag-manage ng tinatawag na self-management. Lagi tayong nagtatanong, anong pre-request mo? Time management. Di ba? Sinasagot niyo yan pag nagpe-pray, time management kasi ang daming ginagawa. You don't ask for time management. Ang dapat nyo ipag-pray is self-management. Yes. Kasi ang taong marunong na mag-manage sa kanyang sarili, tatamaan na kahit ang time management. Ang tinatawag doon is personal discipline or self-discipline. Yes. Kapag marunong siyang dumisiplina sa sarili niya, then kahit yung time niya, magiging marunong din siya magdisiplina nun. So pray for your leaders na marunong silang mag-manage ng sarili nila. Na alam nila ang time nila sa Panginoon, alam nila ang time nila sa kanilang sarili, at alam din nila ang time nila para sa ibang tao at sa kanilang pamilya. Kasi maraming leader na hindi marunong mag-manage ng kanilang sarili. Kahit ng kanilang health. Later on sa third point yan. But if there is one thing that we should really pray for our leaders is management ng family, self-management. Number 1 yun. Kasi pag hindi ka marunong talaga mag-manage, nakuha ko yun eh. Dumaan din ako, I'm not a perfect pastor. Ang dami ko yung struggle, lalo na sa self-management. Lalo na kapag ang asawa ko ay nakatingin na sa akin, alam ko may ginagawa akong hindi maganda sa cellphone ko. So lahat ng games dinilit ko. Yan. Pati kaya hindi nyo ako nakikita sa Facebook. It's a distraction. So, dini-activate ko ang Facebook ko. Kasi yung kamay, kita nyo yung kamay nyo, pag hinawakan nyo ang cellphone nyo, automatic, kahit hindi nyo inutusan yung daliri nyo, yung blue na F talaga yun. Automatic yun. Oo. Hindi, inutusan nyo ba yung sarili nyo? Oy, daliri, pindutin mo yung F na may blue. Ganon? Wala, di ba? Wala. Automatic yun. Kasi nalaman ko yun, nung nandi-deactivate ko, pag ginawa kong cellphone ko, pag ganun ko, automatic, talaga, nagugulat ako. Yung daliri ko, automatic na gumaganon sa F na blue. Buti na naka-deactivate. Sabi ko, grabe. So, nare-remind ako, sabi ko, ikaw na daliri ka. Hindi ka naman inuutusan na. Ba't pinipindot mo agad yung F? Kasi nasa instinct na natin yun, naging part na ng buhay natin yung Facebook. Kaya nga sabi yung social media capital of the world is Philippines. Kasi yung mga Pilipino talagang kahit hindi mo utusan yung daliri, yung letter F na may blue, yung agad-agad, tapos, ay, isang oras na pala ako nag-Facebook. Alam nyo anong na-realize ko nung wala na ako nag-Facebook? Hindi na walang kwenta yung posting ninyo, ha? Ang sa akin is, it doesn't really matter actually, it does not affect me. Kung anong ipopost ng mga tao sa Facebook. Hindi ko pala concern yun. Hindi ko problema yun. Kung minsan meron pang mga shout-out, akala mo ikaw, hindi pala yun, nagagalit ka. Sagot-sagot lang ganyan. Tapos, kamukat-mukat mo lamon, ay hindi pala. Sorry. Kasi you are overthinking na, kasi overwhelmed ka na ng social media. So yung na-learn ko, when I deactivated, sinabi ko talaga sa asawa ko, number 1 na nangyari sa akin, I am more focused. Kasi hindi na wasted yung time ko eh. Tapos, I have more time planning kung anong gagawin ko during the day. Alam niyo yung isang taong walang management sa sarili, hindi niya pinaplan yung day niya. Yung hinihintay niya lang ang mangyari, ang buhay niya na, ay, like ako, o ganun. Walang management sa sarili yun. Kasi nagugulat ka sa anong nangyayari sa'yo. Oh. So, you must learn how to manage yourself. So, ang lahat ng distraction na nakita ko na pwedeng gumulo sa buhay at isip ko, pinagtatanggal ko na. Oh. Pinagtatanggal ko na. Kasi alam ko, hindi nakakatulong sa akin yun. And alam niyo ang pangalawang benefit ko, kung wala akong Facebook, I am at peace. Alam niyo bakit? Hindi ako affected, hindi ko alam nangyayari sa mundo eh. Hindi ako na-stress. Tinanong ako nung asawa ko kasi, uy, alam mo nangyari si VP Sara na impis na? Sabi ko, alam ko.
Sabi ko, alam mo, oh, nag-open ka ng Facebook mo? Hindi. Si Ate Lorna. Sinabihan niya ako. Kasi paglabas ng news agad eh. Oh, na-impeach si Sarah. Sabi ko, ha? Ano nangyari? Na-impeach na? Ay, itong mga congressman na to, galit na galit agad si Ate Lorna. Siyempre. O, kayo, nagalit na ba kayo? Ha? Pagka-impeach, kung Wala akong alam. para kay Sarah kayo, di ba? Magagalit din kayo? O, wala kayong alam? Wala ba kayong Facebook? Meron. Meron, pero hindi Busy nyo sa na- work. Kasi nakaka-stress. Kaya nagulat yung asawa ko, oh, bak alam mo, punong-puno ng Facebook ng BP Sara impeachment ngayon. Inopen mo yung Facebook mo? Sabi ko, hindi. Kasi news eh, sabi ko news. So nakita ni Ate Lorna, sinabihan niya ako, okay. Akala ko inopen mo yung Facebook mo. So at least hindi ako guilty doon, di ba? Kahit alam mo nangyayari, kaya hindi ako nanonood na masyado ng news. Hindi mo alam kasi kung totoo pa yung sinasabi o hindi. Tapos ang nangyayari, naiinis ka lang na naiinis. Iniisip ko, ba't naiinis ako? Bakit affected ako? Because I am so engrossed with these things. So I remove all the distractions. Personal ko lang yun ha. Na-illustrate ko lang. Oh. So good family management and good self-management. Natatawa tayo pero I think tinamaan tayo ron. Ako tinamaan ako ron. Kaya sabi ko, I am so relieved, no? Na wala akong Facebook. Totoo yan. Sabi ko, wala naman pala mawawala. Sabi ko, buhay pa naman ako. Kaya nga sabi ni Anya, hala, God, nakaya mo? Lalo na nung first 2 weeks, nakaya mo? O, hindi naman ako mamatay kung walang Facebook. Sabi niya, oo nga naman. Tapos nung nasabi ko, pahiram ng ng cellphone mo. Oh, yan. Tapos inopen ko yung Facebook. Facebook niya, hindi akin. Tapos ginanong-ganong ko, okay na. Nagamot na yung yung sabi ko sa Facebook. Pero yung account niya hindi akin. Posting. Tapos tumawa siya. Ay, ganun talaga. Oo, siyempre, mamimiss mo rin yung Facebook. Pero hindi ko inopen yung Facebook ko. Tinignan ko lang ang Facebook niya para makita ko lang ang itsura ng Facebook after no more. So I did not, what I mean is, hindi na siya vital part ng buhay ko yung Facebook. Nandyan lang siya, from time to time, kasi ino-open ko yung video ng live namin, yung mga preaching ko. Kasi sabi, Pastor, i-open mo muna yung video, tingnan mo, evaluate, I am scrutinizing the video. After that, i-deactivate ko naman siya ulit. Hindi na ako nag-scroll talaga. Ayoko ma-attempt. Kasi wala naman ako makukuha sa CBCB scroll, di ba? So, self-management. Part lang yun. Marami pa rin mga bagay naman na di-distract. Hindi lang naman ang Facebook sa isang tao. It could be a person distracting you o a bad habit distracting you. Ang daming distraction sa mundo. Kapag hindi mo in-eliminate yun, mafe-fail ka sa self-management na tinatawag. So I believe we must manage ourselves well. We should pray for our leaders. They need our prayers. Pangatlo and last. Pray for his physical and mental health. Tingnan niyo yung sinabi dito, he must not be a recent convert. Bakit? Or he may become conceited. Nasa isip. Mental health. Ito, mental health, kaya lang natin issue ito, depression, di ba? Ang sinasabi dito is, dapat meron siyang sober mind. Dapat yung mindset niya healthy. Pag-pray nyo palagi na ang mindset ng inyong worker is healthy. And a healthy mindset shows in our physical health. Kapag hindi rin tayo physically healthy, ang ating brain is affected. Anong sikreto kapag ikaw ay pagod? Mag-exercise ka lang. Yun lang yun. I know you are tired all throughout the day, but the best medicine kapag pagod kayo, hindi kayo, unless sakit talagang ulo nyo, talagang may sakit kayo. Yung mga taong laging pagod, kulang sa exercise actually. Yun daw yun. Iba kasi yung work na work, talaga nakapagod yun. And the only way na matatanggal yung stress nyo sa pagod nyo, maglakad lang kayo ng isang block. 10-minute walk is enough. Eh dito sa Hong Kong, lakad naman yung lakad, no? Kaya lang dito, kapag naglalakad, nai-stress ka rin kasi trabaho mo rin yung iniisip mo. Yung intentional, huwag kayong maglakad na ang isip nyo, puno pa rin ng trabaho nyo. Yung sinasabi ko siya is really intentional walking, at least, ang tawag doon, alam niyo ba ang 10-minute walk, 15,000 steps ang magagawa nyo.
sa 10-minute walk. And we only need 15,000 steps a day. That means 10-minute walk na wala kang iniisip. Leisurely walking. Matatanggal ang stress mo. Sabi mo, anong effect nun sa spiritual life? Remember, when you are spiritually unhealthy, you become also physically unhealthy. Kaya maraming pastor ang hindi nag-iisip sa kanilang physical health. Kasi akala nila, puro lang spiritual. Oh, ngayon, nakita nyo, pumayat talaga ako. Kasi, the last time that I was here, talagang sinabi ni Doc Dino, sabi ko, Doc, lagi sumasakit yung tuhod ko. Tinignan niya ako, sabi niya, overweight ka. So, ang bigat lang ng katawan ko, ang problema. Kaya I started exercising and choosing my own diet. Kung nandun kayo sa Kabangkalan, tumira kayo sa nanay ko na in-law ko, who is already 80 years old. Kasama niya pa yung ate niya na pinamatanda. I think ilang taon na si 89 na yata o I don't know ilang taon na si Andrea. O 90 plus na yata. O 90 years old. Ano i-expect niyo kakainin niyo? Kapag ano yung mga kasama niyo? Gulay tsaka isda. So, it is an unforced diet. Wala akong magawa eh. Gusto ko man kumain ng baboy. Gusto ko makain ng chicken o anong kainan eh. Hindi, matatanda yung kasama mo eh. Hindi na kayang umuya ng mga matitigas. So kahit ako, napapakain na rin ng brown rice, ng gulay, at saka ng isda. Oh. We seldom eat meat there. Kasi nga, i-consider mo, pag kumain kasi minsan yung ate ni nanay, sabi niya, matigas. Pero sa akin, malambot na yun. Kaya lang, syempre, iba na yung nguya na matanda. Pag saan matigas, matigas na sa kanya. Lalo nang lalagbot yung pagkain namin dito. Diba? Tapos matindi roon sa bahay. Talagang 6-12-6 on the dot. So, ganun yung mga matatanda pala. Nakaschedule talaga yung yung kain. Early ako kumakain, madali ako magutom. 12 o'clock ang next food eh. Tapos pag hindi ka bumaba, talaga oh, 6 o'clock na. Kainan na. Oh. Pero because of that, look at me. Natulungan yung yung diet ko na maging healthy. Oh. Ang gaan kaya ng pakiramdam ko na ganito yung katawan ko. No? Pero hanggang dito na lang yung katawan ko dapat. Yes. What if next time is lalo akong Lumiit. Huwag na. So, pray for their physical and mental health. Kasi yung pride, nagsisimula doon sa sa isip natin. So, pray for our workers na hindi tutubo sa kanilang pag-iisip ang pride. Kasi kapag matagal ka na sa ministry, there is a tendency na magiging mayabang ka na. Alam ko na yan. Diba? So, hindi lang yung baguhan, yung mayabang. Gets nyo? Sabi niya, huwag baguhan dapat ang pastor kasi magiging mayabang siya kasi ang dami niyang achievement. Dapat ikaw rin na matagal na sa music, hindi ka rin magiging conceited kasi ang tagal-tagal mo na. Oh. Merong isang pastor na kilala ko. Sabi niya, ang tagal ko niya simbahan. Every time makita ko siya, ang tagal ko niya. Nalagpasan mo na yung term niya. Ang tagal niya. Every time makita kami, wala na siya masabi. Pero nung hindi ko pa naabot yung term, long term na nag-serve siya, lagi na sabi, ganyang years ko dyan. Every time magkita kami talaga sinasabi niya, tagal ko dyan. Eh lumagpas na ako sa years of service niya doon sa simbahan niya. Every time magkita kami, see, sometimes we are so tempted with our achievements. Na hindi natin kayang hintayin yung appreciation ng iba. Gusto natin tayong magmalaki sa ating mga sarili. Yes. Pray for our leaders na ma-preserve sa ganung klase na attitude. That we should be quiet. That we should wait for the Lord to promote us rather than promoting ourselves. We need that. Because sometimes leaders are not aware of it. Kasi nga sa dami ng achievement sa buhay. You talk to a lot of leaders na ang daming ginawa. They would not stop telling their stories. Alam niyo ang prayer ko pag tumanda ako, ngayon medyo bata pa ako, ang daldal ko na eh. Di ba ang daldal ko?
Sinabi ko sa kamangkalan, ang New Year's resolution ko sa 2025, tatahimik na ako. Nagulat sila. Sabi ko, after 5 minutes, magsasalita uli ako. Sabi ko, mamamatay ako kapag hindi ako nakapagsalita. Oh. Pero ang prayer ko when I get old is that, kung hindi rin man na talagang hindi ko kakayanin na hindi magsalita, I will not be that talkative. Kaya papatanggal ko ng dalawang nunal ko dito para mapigilan yung bibig ko. What I mean is, I don't have to brag. We don't have to brag. As I realize, yung ministry, hindi ko naman work to, hindi naman work ng kami. Work ng Panginoon, tinawag tayo, pina-join tayo sa kanyang work. At dahil work niya pala to, then we must do our best. Kasi ito ang way of appreciating God kung anong ginawa niya sa atin by grace, by His mercy. So, we do our best. Maging thankful tayo by the way we perform in the ministry. So, yung performance natin, hindi dahil gusto natin sumikat. We perform, we serve in the ministry dahil nagpapasalamat tayo sa Panginoon. So, ang lahat ng gagawin natin sa church, when we pray for our leaders, when we do our task, naghihiwa dyan ng carrots, naghihimay ng manok, nagluluto sa likod, gagawa ng sandwich, anong best motivation? It's not that I may come out good. It's more of, I do this because I thank the Lord na naging part ako ng gawain niya. And that should be our attitude in the way we serve God. So, the success of the ministry rises and falls on its leadership. The question, are you faithfully praying for your church leader? If not, will you faithfully pray for your church leaders? Remember that. Ang ministry nakadepende sa leadership. Let us pray for one another. We need more prayers from you. This is how you should pray for your leaders. Shall we pray? Father God in heaven, we thank you for the truth. We thank you for the word. We thank you for the encouragement and reminder for each and every one of us. May we learn how to pray for each other because we need it. This is how we show our dependence on you. Na pinapakita namin na wala kami magagawa sa aming sarili kung hindi nyo kami tutulungan. And our way of praying to you is our way of saying that and acknowledging that we need you. Thank you, Lord, and how you bless the message in the way we will apply them into our personal lives. And in our life, may we glorify and honor you. Thank you, Lord, for answering our prayer. We commit and you ask all these things. In Jesus' name. Amen. Kakanta ulit ako? Daming kanta. Offering pa ba? Tingnan natin kung meron kang kanito.